$8 at 50 sentimo. Mama, ako na pong magdadala niyan. Mama, malapit na ang kaarawan ni Yaya. Pwede po bang humingi si Yaya ng regalo para sa kaarawan ko? Siyempre naman. Gusto ko po ng damit na may mga bulaklak. Sabi po ni Papa, dadalhin niya ako sa parke para kumuha ng magagandang larawan. Bibilihan ka ni Mama ng mas maganda, ayos ba? Ayaw po ni Lola na gumastos ka ng malaki. Tingin ko po ay maganda rin naman yung mura lang. Mama, gusto ko po itong isang ito. Gusto mo ba ang isang ito? Opo. Sige, tara na. Ma, bakit niyo po binibigyan ng hilod ang likod ni Yue? Ang laki na niya, dapat ay may distansya na kayo sa isa't isa. Sa loob ng maraming taon, nakasanayan na namin ito ng nanay ko. Oo nga. Bakit ka ba masyadong nagugulat? Ginagawa ko na ito sa anak ko simula noong bata pa siya. Mahal, Ma, asikasuhin niyo muna ang ibang gawain. Sige na nga. Ikaw talaga? Nakahanap lang ng asawa? Nakalimutan na ang ina? Ano na naman ba itong kung ano-anong binibili mo? Ma, kaarawan na po ni Yaya. Ibinili ko lang siya ng bagong damit. Ang lakas ng loob mo, Jianing. Talaga bang wala ka ng respeto sa mga batas ng pamilya Fang? Ma, ako. Lumuhod ka. Huwag mong saktan si Mama. Wala kang karapatang magsalita rito, wala kang silbing bata ka. Lumayo ka sa akin. Yaya. Jianing, huwag mo akong piliting ulitin ito. Simulan mong banggitin ang pang-78 tuntunin ng pamilyang Fang. Ang araw-araw na panggastos pati na ang pambili ng pagkain ay dapat manatili sa loob ng $30. Ang mga gastos sa pagkain at damit ay kailangang dumaan muna sa mga lalaki sa bahay at humingi ng pahintulot sa mga nakatatanda bago payagan. Kapag pinayagan na, hindi ito dapat lumampas sa $100. Mukhang hindi mo naman pala nakalimutan. Sabihin mo, magkano ang bestidong iyan? 30 po. Anong 30? Nagpapakahirap ang anak ko sa pagtatrabaho sa labas habang ikaw dito sa bahay ay naglulustay ng pera, hindi ka na nga makapanganak ng lalaki, tapos nagagawa mo pang mag-aksaya ng pera araw-araw. Ma, parang awa nyo na. Lola, wag po si Mama. Bitawan niyo po si Mama. Kung hindi kita parurusahan ngayon, ay hinding-hindi ka matututo. Lola, wag mo siyang saktan. Ang tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Nagtago na ako ng impormasyon mula sa doktor at ang batang dinadala mo ay wala ring silbi at isa na namang babae. Kung mawala man ang bata, wala akong pakialam, deserve mo iyan. Anong nangyayari rito? Napakagulo na rito sa bahay. Mahal, tulungan mo ako. Papa, iligtas niyo po si Mama. Asawa ko. Asawa ko. Mahal ko. Mahal, kumapit ka lang. Ma, buksan niyo ang pinto. Pupunta tayo sa ospital. Mahal, mahal. Asawa ko, kumapit ka lang. Asawa ko, asawa ko. Huwag kang matutulog, huwag kang pipikit. Anak, huwag ka nang mag-alala. Iyang malas na babaeng iyan, siguradong hindi makakabuo. Ay, siya nga pala. Kamusta na kayo ng babaeng iyon? Ma, hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ka niya. Babae? Anong babae? Asawa ko. Tubig. Yue, nandiyan lang ang asawa mo sa labas, bilisan mo pa. Anong ginagawa nyo? Asawa ko, paano mo nagawa sa akin ito? Ang tiyan ko. Asawa ko. Tulungan mo ako. Asawa ko. Ningning, salamat at nagising ka na, Ningning. Asawa ko. Bitawan mo si Ningning. Tia. Panaginip ba ito? Tia, bakit ka nandito? Kakaiba ang naging panaginip ko kanina. Ningning, patawad. Bilang tanging kamag-anak mo, hindi kita na ipagtanggol ng maayos maging ang anak mo.
Ang bata? Nasaan ang anak ko? Mahal, nasaan ang anak natin? Wala yun, mahal. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon pa naman tayo uli. Oo, magkakaroon pa uli. 4 na buwan na siya. Bakit? Malas lang naman ang batang iyon, di ba? Kung wala na, wala na. Sa susunod, bibigyan kita ng mga halamang gamot. Siguradong lalaki ang iluluwalwal mo. Lumabas ka! Kapag nagsalita ka pa ng ganyan, tandaan mo, mananagot ka sa akin. Aba, at may gana ka pang pagsalitaan ako ng ganyan? Akala mo ba gusto ko siyang pagsilbihan? Mahal ko, masamang magalit. Kaka-aksidente lang sa bata. Huwag ka munang masyadong mag-alala. Ganito lang talaga magsalita si nanay. Pagpasensyahan mo na. Fang Yue, may konsensya ka pa ba? Hinayaan niyang mawala ang sarili ninyong anak. Kung hindi dahil kay Ningning? Sa tingin mo ba makukuha mo ang posisyon ng Mengye Group General Manager? Baka gusto mong tanggalin kita sa trabaho. Hay nako, babae lang naman. Yung nawala, walang panghihinayang. Pwede pa namang bumuo uli. Para sa akin, ito ang paraan ng langit para protektahan ang ating pamilyang Fang. Umalis ang pampamalas na iyon para mapalitan ng isang tagapagmana ng pamilya, di ba? Anong pampamalas? Isang batang lalaki ang nawala sa inyo. Nabubuo na ang mga parte ng katawan nito. Lalaki, doktor, noong nakaraang buwan noong nagpatingin siya dito, malinaw na sinabi niyo sa akin na babae iyon. Bawal sabihin ng ospital ang kasarian ng bata. Huwag kayong maggawa-gawa. Ma, anong ibig sabihin nito? Sinasadya niyo bang mawala ang anak ko? Bakit lalaki ang isang ito? Maliwanag na ikaw iyon. Noong kumuha ka ng isang basong tubig noong huli at pagkatapos ay itinapon mo ito, hindi ba't pinahihiwatig mo sa akin na ang anak na babaeng nag-asawa ay tulad ng tubig na itinapon na? Babae ang sanggol na ito? Malusog ang bata, bumalik na lang kayo para sa check-up pagkatapos ng 6 na buwan. Lalaki ba iyan o babae? Pasensya na po, hindi ko pwedeng sabihin. Pagtatapon ng tubig, hindi ba ang ibig sabihin niyan ay pabigat lang siya? Hindi maaari. Ang batang ito ay hindi pwedeng ituloy. Nagbabawas at nagsasalin lang ako ng tubig. Huwag po kayong kung ano-ano ang iniisip. Aba, ikaw Yao Hong. Ang nag-iisa kong kamag-anak ay nag-asawa sa pamilya niyo, tapos ganito lang ang gagawin niyo sa kanya? Ang apo ko? Ang mahal ko sanang apo? Bakit kailangang maging lalaki siya? Gustong-gusto mo at inaasam na magkaroon ng apo? Pero sa huli ang sarili mong apo ay ikaw mismo ang tumapos. Masaya ka na ba ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Huwag niyo akong sisihin. Hindi ko alam. Hindi ko kasalanan. Hindi ko alam iyon. Lumayas ka. Lumabas ka. Mahal, kumalma ka lang po. Umalis ka na. Ningning, patawad at hindi ka na protektahan ni tita. Patawad. Pasensya na, Ningning. Anak ko, hindi ka na protektahan ni Mama. Tia, huwag mo na akong sunduin. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Ibababa ko na ang telepono. Hoy, lumabas na ang babaeng nasa kama bilang 13. Napakasaklap naman yan, hindi ba? Nabalitaan ko na ang biyanan daw niya ang dahilan kaya nawala ang anak niya. Anak ko. Ang anak ko. Wala pa yan. Habang nagpapagaling siya rito sa ospital, ang asawa naman niya ay may kasamang ibang babae sa labas. Nagpapakasaya lang. Paano mo nalaman? Nung isang araw nakukuha ako ng gamot, nakita ko sila sa labas. Nakapulong bestida siya. Ang ganda ng katawan. Mas gusto talaga ng mga lalaki ang mga babae sa labas. Pulang bestida. Hindi lang ba iyon isang panaginip? Itim? Siguro ito na ang kotseng iyon. President Sheng, ang hacker na umatake sa kumpanya natin ay hindi pa rin nahahanap. Nitong umaga, ang halaga ng shares natin ay bumaba na naman ng 1 punto. Palawakin ang paghahanap. Tara na. Sige po. Para po ba itong carpool? Boss, carpool po ba ito? Hindi. Ah, okay, alam ko na. Pamilya mo siya, di ba? Hindi naman ako nagrereklamo. Umalis ka ng kaunti papasok. Interesante. Marami nang sumubok na lumapit sa akin. Pero ang nangahas na sumakay agad sa kotse, ikaw pa lang ang kauna-unahan. Tara na, Waishui Community. President Sheng, Umalis na tayo. Nakapulang bestida siya. Ang ganda talaga ng katawan niya.
Boss, hinto. Fang Yue. President Sheng, Larga na. Mahal, anong ginagawa mo rito? Lalabas na ako ng ospital ngayon. Bakit hindi mo ako sinundo? Gusto kong makita kung sino talaga ang nasa loob ng kotseng ito. Hoy, mahal, huwag! Asawa ko, sandali. Surprise. Ching Ching? Bakit ikaw ang nandito? Asawa ko? Happy graduation sa ospital? Ano ito? Ningning, si Fang Yue ay talagang nag-message sa akin para sabihing lalabas ka na ngayong araw, kaya bibigyan ka namin ng surprise. Pero hindi namin akalain na hindi mo man lang kami hihintayin. Mali pala ang iniisip ko tungkol kay Yue. Patawad po, asawa ko, mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Ayos lang iyon, mahal. Ako ang may kasalanan dahil pinaghinalaan mo ako. Binilhan kita ng kuwintas, yung matagal mo nang gusto pero nang hihinayang kang bilhin. Akala ko kasi, Ano ang iniisip mo? Na may namamagitan sa amin? Hindi ko siya kailanman magugustuhan. sa bagay, laging mababa ang tingin ni Ching Ching kay Fang Yue. Nga pala, mahal, isuot ko ito sa iyo. Bumalik ka, bilisan mo. ano po ang nangyari, President Sheng? Siya iyon, ang taong nagligtas sa akin noon. Hello? Sige, pupunta na ako riyan. Ningning, may kailangan pa akong gawin. Mauna na ako sa inyo. Sakay na. Stokings ng babae? Fang Yue, niloloko mo ako. Selas ng babae. Fang Yue, niloloko mo ako. Fang Yue, paano mo nagawang lokohin ako? President Sheng, wala na ang tao. Hanapin mo siya, siguruhin mong mahahanap siya. Mama, miss na po kita. Miss ka rin ni Mama. Jianning, nakabalik ka na pala? Ipinagluto kita ng gamot, mabuti ito para sa katawan mo, halika. Ma, anong klaseng gamot po ito? Ito ba? Gamot ito mula sa ipis, isang tradisyonal na gamot para magkaanak ng lalaki. Bilisan mo at inumin mo na. Ma, ayoko po. Inumin mo? Ayoko po. Jianning, ikaw. Ningning, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Kung ayaw mong uminom, sabihin mo lang sana ng maayos, bakit kailangang basagin ang mangkok? Ma, kung ayaw uminom ni Ningning, huwag niyo na po siyang pilitin. Tigilan niyo na po ang paggawa nito. Maayos na pong nakabit ang mga CCTV. Salamat sa inyo. Bakit kailangang maglagay ng mga CCTV sa loob ng bahay? Nitong mga nakaraang araw dito sa subdivision, parang hindi ligtas. Balita ko kamakailan lang, may nahuling magnanakaw. Sina Mama at Yaya, laging naiiwan dito sa bahay. Hindi ako mapakali. Ngayong may CCTV na. Mababantayan ko na kayo kahit kailan. Napakabuti yun. Para ba iyon sa magnanakaw? O para bantayan ako? Ching Ching, hinala ko ay may babae si Fang Yue. Ano? Naglakas loob siyang magtaksil? Ningning, mamayang gabi habang tulog siya, tingnan mo ang cellphone niya. Tiyak na may makikita kang ebidensya. Ang pag-check sa cellphone, isang magandang ideya yan. Dati, birthday ko ang password niya. Ngayon, pinalitan na pala niya. Nabuksan din. Habi, nagri-ring ang phone mo. Kapartner ito sa negosyo. Sasagutin ko lang. Ha? Anong partner? Bakit kailangang tumawag sa personal na numero? Anong stockings?
Wala akong alam dyan. Sandali, paano ko ba ito ipaliliwanag ng maayos? Fang Yue, matapos ng lahat, gagantuhin mo ako? Ipaliwanag mo sa akin, kaninong stockings ito? Bakit ito nasa loob ng sasakyan mo? Hindi, ganito. Mahal, namamali ka ng hinala. Ito. Sa partner ito sa trabaho. Hindi sinasadyang naiwan sa loob ng sasakyan ko. Partner sa trabaho? Fang Yue, kahit sa pagsisinungaling, ang hihina na ng palusot mo. Si Ganeng, Fang ba ito? Nagkakamali po kayo. Noong makalawa, kasama ko si Sir Fang sa isang salusalo, nagsuka po ako, at dahil sobrang lasing ko na, hindi ko na malayan na naalis ko ang stockings ko sa loob ng sasakyan niya. May sumundo po sa akin pagkatapos, kaya nalimutan ko na ang stockings na iyon. Pasensya na po. Pasensya na talaga. Anong klaseng pagkakataong iyan? Pagkalipas ng kalahating buwan, hindi ba gaganapin ang 30 anibersaryo ng kumpanya nyo? Pupunta rin po ako doon. Kung hindi naniniwala signang. Fang, mismong ako na po ang magpapaliwanag sa inyo. Miss Yang, pasensya na po. Naistorbo pa kita? Eh bakit mo itinatago sa akin ng pasikreto kanina? Mahal, ginawa ko lang iyon dahil natatakot akong magalit ka. Pero tingnan mo, iyan na nga ang nangyayari. Kung hindi ka talaga naniniwala, may dashcam ang sasakyan natin. Panoorin na lang natin para malaman mo ang totoo. Miss Yang, masyado ka ng maraming nainom. Magsusuka. Nasukahan ko ang binti ko. Sobrang dumi. Nakakadiri talaga. Mali lang pala talaga ang akala ko. Mahal, patawad po. Nagiging masyado na akong mapagduda. Mahal, bakit ka? Naliligo ng ganito kaaga? May pupuntahan akong client. Hindi kailanman naliligo si Yue tuwing umaga at mas lalong hindi siya nagpapabango. Pero ngayon parang mas pinapahalagahan na niya ang kaniyang itsura. Sige na, hindi na muna ako kakain. Kayo na lang ni Yaya ang kumain dito sa bahay. May mahalaga pa akong gagawin kaya aalis na ako. Mahal, kumain ka muna kahit kaunti para hindi sumakit ang sikmura mo. Sige na, sige na, sige na. Kayo na lang ni Yaya ang kumain sa bahay. Sandali, pagkatapos nyo ay ihatid mo si Yaya sa paaralan. Ang bait talaga ni Yaya. Kumain ka na ng mabilis. Pagkatapos, ihahatid ka ni Mama sa paaralan, okay? Mama, naiwan ni Papa ang mga dokumento niya. Mamaya ihatid ni Mama iyon kay Papa. Sige, kain ka na. Masarap ba? Walang hiya ka, Fang Yue. Nagtaksil ka na nga, nagawa mo pang pumunta sa bahay ng iba. Sa tingin ko sa ngayon, hindi muna tayo dapat magkita, parang may nahalata na siya. Ano, natatakot ka ba? Hindi naman ako natatakot. Pero ikaw, bakit mo ba ako laging inaakit? Uy, sandali lang. Maligo ka muna. Maligo muna. Mukhang masaya dito, ngayong oras na to. May nakita ka bang lalaki at babae na umakyat dito? Baka pumunta sila doon sa gawin na iyon.
Bilis-bilisan mo. Ching-ching. Nahanap ko na ang kwarto ni Fang Yue. Ningning, parating na ako. Sige, Sino yan? buksan mo ang pinto, Fang Yue. Alam kong nariyan ka sa loob. Buksan mo ito. Buksan mo na ngayon din. Mahal? Ikaw. Paano ka nakarating dito? Naabala ko ba ang kaligayahan mo? Fang Yue, maging sa panlalalaki, pati sa bahay ng ibang tao ay ginagawa mo. Hindi yan totoo. Titingnan ko lang kung sino ba talaga ang kabit na yan. Ay naku. Hindi ganyan yon. Ano bang sinasabi mo, mahal? Anong sinasabing mong kabit? Manahimik ka. Fang Yue, nagtiwala ako sa iyo ng husto, pero nakuha mo pang magloko. Anong sinasabing walang kabit? Oras ng trabaho ngayon, bakit ka nandito? At siyang yan ang kalantari mo, di ba? Tungkol naman doon sa medyas, siguradong nagsabwatan kayong dalawa para lokohin ako. Hindi ganoon iyon, mahal. Ano bang pinagsasabi mo? Nagtatago sa loob ng banyo, ano? Tumahimik ka. Bakit ikaw ang nandito? Jianing, anong ginagawa mo? Ma, okay ka lang po ba? Ma, anong ginagawa niyo rito? Kung wala ako rito, nasaan dapat ako? Laging daldal ng daldal itong si Yue. Sinasabi niya na kalalabas mo lang ng ospital at wag daw akong magalit sa iyo, kaya kinuha niya ako ng matitirhan. Tapos ito pa pala, hinabol mo pa ako rito. Jianing, para sa kabutihan mo yon, kaya ako pinatuloy si mama rito. Tapos ikaw naman? Naghihinala ka pa na may ginagawa akong mali, ano? Kung gayon, nagkamali lang ba ako ng hinala? Mahal, patawad po. Kasi, simula nang mawala ang bata, sobra-sobra na ang stress ko. Hindi ko naman ginustong maging ganito. Tama na? Jianing, sa tingin ko kaya ka nagkakaganyan ay dahil wala kang ginagawa sa bahay, kaya kung ano-ano ang iniisip mo. Hindi ba lagi kang galit sa akin? Ngayong umalis na ako ng bahay, kontento ka na ba? Mahal, ako. Makinig ka, Jianing. Ganito kasi yan. Sa tingin ko ngayon, kailangan muna nating lumamig ang ulo. Ma, tara, ihatid na po kita pa uwi. Mahal, Ma. Ningning, nahuli mo ba siya? Hindi. Ang nanay niya ang nandoon sa loob. Talaga? Bakit nandoon ang biyanan mo? Paano ngayon, Ningning? Natingnan mo na ba ang buong kwarto? Pagkapasok ko pa lang ay nandoon na ang nanay niya, kaya hindi ko man lang nagawang siyasatin ang buong kwarto. Ningning, kung si Fang Yue ay totoong may iba, siguradong may makikita tayong mga ebidensya. Sa tingin ko, ang pinakamainam na gawin, Haze, paano kaya kung pumunta ka sa kumpanya niya? Pumunta sa kumpanya? Ilang taon na akong hindi nakapagtrabaho sa opisina. Ningning, lahat ng pangambang nararamdaman mo ngayon ay nagmumula sa katotohanang hindi ka na katulad noong dating matagumpay at kilala sa mundo ng negosyo bilang si Jianing. Isipin mo, sakali mang totoong niloloko ka ni Fang Yue, mayroon ka pa ring sariling karera. Pag-iisipan ko ng mabuti. Mama, parang dapat antayin kumulo ang tubig bago ilagay ang noodles. Mama? Yaya, gutom ka na ba? Ipagluluto ka ni Mama. Okay? Mama, wag na po. Ano iyon? Mama, tingnan mo. Bakit po naging malata at nagdikit-dikit ang noodles? Yaya, ikaw ba ang gumawa nito? Wala po si Lola sa bahay, kaya gusto ko pong sorpresa ka. Yaya, patawarin mo si Mama. Okay lang po, Mama. Malapit na ang birthday ni Yaya at may isang wish po si Yaya. Ano naman ang birthday wish ng ating Yaya? Sasabihin ko po sa inyo sa araw mismo ng birthday ko. Sige. Sobra nga lang ba ang iniisip ko? Ang lipstick na ito, hindi ito sa akin. Ningning, 3 araw nang hindi umuuwi si Fang Yue. Bumalik siya rito minsan noong kamakalawa. Kumuha lang ng ilang damit at umalis na. Ang sabi ay matutulog muna siya sa kumpanya.
Yue, talaga bang aalis ka? Gusto ko lang munang lumamig ang ulo ko. Jianning, hindi ka na tulad ng dati. Kinuha niya ang lipstick. Titingnan ko kung sino ang gagamit ng lipstick na ito na kulay fuchsia. Eneng, Fang, bakit po kayo napunta rito? Masyadong busy si Yue nitong mga nakaraan. May sakit siya sa sikmura. Nag-aalala ako na baka hindi siya kumakain, kaya pinagdalhan ko siya ng pagkain. Ha? Pero wala naman po si President Fang dito sa kumpanya ngayon. Oo. May pinupuntahan din siyang ibang mga kliyente sa labas. Siya nga pala, bumili si Ningning ng merienda. Nandoon lahat sa likod. Ipakuha mo na lang sa kanila. Sige po. Manilibre po si Madam ng merienda para sa lahat. Salamat po, madam. Salamat po. Madam, narito po pala kayo. Bilang personal na assistant ni Fang Yue, alam mo ba kung nasaan siya? Tungkol naman sa schedule ni President Fang, hindi ko pwedeng sabihin iyon sa ibang tao, pero madam, ang kinalalagyan ni President Fang, hindi niyo po ba talaga alam? Liu Yuan, bilang assistant niya. Dapat sa bawat oras at bawat sandali ay alam mo ang bawat galaw ng boss mo. Sige po, madam, naintindihan ko. Kung may babae mang kinakasama si Fang Yue dito sa loob ng kumpanya, siguradong may makikita akong ebidensya. Vitamin? Hala? Ching-ching, anong ginagawa mo rito? Hindi dapat malaman ni Tia na nagloloko si Fang Yue dahil sa ugali niya. Siguradong haharapin at papagbayarin niya ito. Tia, Ningning, nandito ka rin pala? Tia, ilang araw na si Yue na hindi umuwi sa bahay. Anong nangyari? Nagkaroon kami ng nanay niya ng kaunting alitan. Masyadong mapang-abuso ang nanay niya? Bakit hindi mo na lang siya hiwalayan? At pagkatapos ay tanggalin siya sa kumpanya? Sa pagkakaalam ko naman, ay sayo naman ang kumpanyang iyon? Noon kasi, pinamahalaan ko lang ang kumpanyang iyon dahil hindi ka pa nasa tamang edad. Huwag kang mag-alala, habang buhay kang magkakaroon ng kakampi kay Tia. Sige na Tia, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Huwag kang mag-alala. Maayos lang kami ni Yue. Mauuna na ako, babalik na lang ako mamaya para sunduin siya. Tia, aalis na rin po ako. Ingat kayo. Ching-ching. Sa tingin mo, sa dami ng araw na hindi umuuwi, si Fang Yue sa bahay, saan kaya siya pumupunta? Ningning, bakit hindi tayo maglagay sa sasakyan ni Fang Yue ng isang tracking device? Tracking device? Pwede rin naman. Ching-ching. Bakit po? Ching-ching. Bagong bili mo ba tong lipstick? Oo, binigay ito ng kaibigan ko. Itong isang to, pinakabago to, sa season na to. Mag-ingat sa lahat, lalo na sa matalik na kaibigan. Dati ay hindi ako naniniwala, pero nalaman ko na ikaw pala at ang asawa ko ay nagtataksil sa akin. Ningning, saan tayo pupunta ngayon? Hanggang sa hindi ko pa sila lubusang nahuhuli, hindi muna ako dapat magpahalata. Ihahatid muna kita sa kumpanya, pagkatapos ay uuwi na ako, para tingnan kung babalik si Yue. Sige po. Ma, bakit mo na naman ginamit ang planggana ni Yaya para labhan ang iyong mga panloob? Satsat ka ng satsat, puro ka lang panunumbat. Anong masama kung maglaba ako doon? Sinasabi mo bang madumi ako? Ma, matanda na po kayo, at si Yaya ay bata pa, mahina pa ang kanyang resistensya. Hindi niyo po ba naiintindihan yon? Naglalakas loob ka bang pagsalitaan ako? Baka gusto mong saktan kita hanggang mawala ka. Sige, parusahan niyo ako, para ba sa wakas ay makapasok na ang bago ninyong manugang para ipagluto kayo? Ano ang mga sinasabi mo? Hindi ba nagrenta si Fang Yue ng isang kwarto para sa inyo, kaya kayo agad nakabalik? Ay dahil ang kwartong yon ay hindi naman pala para sa inyo, kundi para gamitin ni Fang Yue bilang pugad ng kanyang pagtataksil. Hindi lang ako sanay doon sa kwarto. At hindi ako makatulog ng maayos sa kitang yon, maintindihan mo ba? Gutom na ako, bilisan mo at ipagluto mo na ako. Ayaw mong sumunod?
haharapin mo ang galit ko at nagagawa mo pa talagang lumaban sa akin? Ma, anong wala pa ako rito? Hindi ba kayo marunong magluto? Bakit? Nang ikasal kami ni Yue, para bang nabaldado na kayo at nakalimutan nyo na pati magluto? Bakit? Noong nagpakasal kami ni Yue, biglang naparalisa ang kamay mo, pati pagluluto hindi mo na magawa? Ikaw? Ikaw? Ma, kung gusto mong manatiling payapa ang tahanang ito, mas mabuting manahimik ka na lang. Jianning? Wala bang nagsabi sa'yo na sobrang ingay ng boses mo? Walang hiya ka? Paano nakatagpo ang aming si Pamilyang Fang ng malas? Nakatulad mo? Ikaw, hindi lang dahil nawala ang apo ko ng dahil sa iyo, kundi pati... ikaw. Magsalita ka. Bakit tumigil ka? Hindi ba't magaling kang magsalita? Kahit ang mga tsismosa sa baryo ay talo mo. Ang bata, may kapal ka pa ng mukhang banggitin ng bata? Sino ba talaga ang naging dahilan kung bakit nawala ang anak ko? Sasabihin ko ito sa anak ko, tatawag ako sa 911. Ang CCTV, ang CCTV, ang CCTV, ang magsisilbing ebidensya. Halos makalimutan ko na dito sa bahay natin ay may CCTV pala na nagmamanman sa akin. Baliw. Ikaw, isa kang baliw. Ma, kahit ang pinakamabait na tao ay marunong ding lumaban kapag napuno. Ito na ba ang ibig sabihin ng hindi na pagtitimpi? Masarap din palang magwala minsan. Anak, ikaw, bumalik ka na agad? Nawala na sa sarili si Jianning? Nawala na siya sa sarili. Mama, kailan po ba babalik si Papa? Malapit na, kaya matulog ka na ng mabuti. Dahil sa ginawa ko kay nanay kanina, tiyak na isusumbong niya iyon kay Fang Yue. Mama, makati po sa baba ko. Sige, titingnan ni Mama. Halika rito, Yaya dadalhin kita sa ospital. Doktor, kumusta po ang anak ko? May impeksyon ang bata? Mayroon siyang sakit na pangbabae. Ano po? Ang mga gamit ba ng bata ay hiwalay sa inyo? Ginamit po ng lola niya ang planggana ng bata para maglaban ng panloob na damit. Iyon ang dahilan. Mula ngayon, dapat ay laging hiwalay ang mga gamit. Huwag ninyong isasama sa gamit ng bata, magbibigay muna ako ng reseta at bumalik kayo pagkatapos ng 1 buwan para sa check-up. Mama, ano po ang sakit na pangbabae? Yaya, isa lang itong maliit na problema. Basta uminom lang ng tama ng gamot si Yaya, galing ka agad. Mama, iinom po ng mabuti ng gamot si Yaya. Ang bait naman ni Yaya. Nga pala doktor, pakitingin naman po nito. Para saan po ang gamot na ito? Hindi ba Viagra ito? Matagal na kaming walang pagtatalik ni Fang Yue. Kailangan pa ba niya ng pampagana? Salamat, doktor. Fang Yue, sa loob ng 30 minuto, kapag wala ka pa sa bahay, maghiwalay na tayo. Gabi na, saan ba kayo nanggaling? Anak, makipaghiwalay ka na sa kanya? Nagawa niya akong saktan? Itinatanong mo kung saan ako galing? Ginamit ng nanay mo ang planggana ni Yaya para labhan ang kanyang mga panloob. Nagka-impeksyon tuloy si Yaya. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Naglaba lang naman ako ng mga panloob, bakit kailangan mong maging ganyan? Ma, Papa, Mama, wag na po kayong mag-away. Yaya anak, hindi kami nag-aaway. Pumunta ka na muna sa kwarto mo at magpahinga, okay? Opo. mahal, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ginawa ni Mama ang bagay na iyon. Fang Yue. Kung ayaw mo na sa akin, maghiwalay na lang tayo. Hindi mahal, anong sinasabi mo? Paano tayo maghihiwalay? Hindi mo na ba ako mahal? Dapat ba akong ang magtanong niyan sa'yo? Fang Yue, kanino mo ibinigay ang lipstick na ito? Magsalita ka. Kanino mo ito ibinigay? Hayaan mong ako ang magsabi sa'yo. Kay Liu Qingqing ba? Tama? Honey, please stop making a scene. How could I ever possibly give her lipstick? Nagkukunwari ka pa rin. Ang lipstick na iyon ay ibinigay ko sa tiyahin ko. Alam mo naman iyan, di ba? Tungkol sa maaga mong panganganak, may sama ng loob ang tiyahin ko sa akin. Kaya naman bumili ako ng pinakabagong labas ngayong season para sa kanya. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo siyang tawagan at tanungin. O kaya naman ay itanong mo kay Liu Qingqing.
Hello, Ningning? Ang lipstick mo, kanino galing iyan? Ang tinutukoy mo ba ay iyong lipstick ngayong season? Binigay sa akin iyan ni Auntie. Sabi niya bagay raw iyon sa kutis ko. Naintindihan ko na. Ibababa ko na ang tawag. Honey, naniniwala ka na ba sa akin sa pagkakataong ito? Hindi kaya. Nagkamali na naman ako ng hinala. Ningning, alam ko na ang pagkakaalis ng bata ay kasalanan ng nanay ko. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Mahal kita at habang buhay kitang mamahalin. Alam ko na noon pa man na simula nang ang pangalawa nating anak ay nawala. Marami ka nang naiisip, nagiging mapagduda ka na. Nitong mga nakaraang araw na bumukod muna ako, sa totoo lang ay hindi ko lang alam kung paano ka haharapin. Pero ngayon ay alam ko na, nagkamali ako. Ganito na lang. Bukas, papaalisin ko na ang nanay ko sa bahay para hindi na niya tayo magambala. Ayos ba? Fang Yue, kailan mo ba? Ititigil ang pagbabalat kayo mo? Yaya, dapat ay lagi tayong magsipilyo ng ngipin. Maintindihan mo? Asawa ko, galingan mo sa trabaho. Sige. Papa, birthday ko na sa susunod na linggo. Pwede mo ba akong dalhin sa amusement park para maglaro ng sandali? Siyempre, walang problema. Alis na ako. Fang Yue, ngayon, wag mo akong bibiguin. Mama, tara na po sa bahay. Sige, tara na. Hello, magandang araw. May appointment po ako sa inyong President Fang. Pasensya na po, wala po rito si President Fang. Ibigay niyo po ang pangalan niyo para mabook ko po kayo. Wag na muna, pupunta na lang ako doon mismo para bumisita. Sa probinsya? Oras ng trabaho ngayon. Bakit siya nandoon sa probinsya? Hello, asawa ko? Asawa ko, nasa opisina ka na ba? Kararating ko lang sa opisina. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng trabaho ngayong araw, uuwi ako ng maaga para samahan ka. Fang Yue, tignan ko lang kung paano ka magdadahilan ngayon. Fang Yue, paano mo nagawang lokohin ako? Fang Yue, wala kang hiya. Fang Yue, walang hiya ka. Sister-in-law, anong ginagawa niyo rito? Chenchu. Kayo. Hahiram ko lang ang sasakyan ni Brother Fang para mag-camping kasama ang girlfriend ko. Oh, ikaw naman. Talagang dito pa kami sa labas na huli ah. Hindi kaya nilagyan mo ang sasakyan ng tracking device? Pero, Pasensya na, nagkamali yata ako. Brother Fang, umalis na ang sister-in-law mo. Hindi mo na kailangang magtago. Chensu. Ay salamat, buti na lang at nandito kayo sa malapit. Brother Fang, kailan po kaming mag-asawa pwedeng pumasok sa Mengye Group? Siyempre naman, pwede na. Pero kailangan mong mag-ingat. Ang sasakyang ito ay mukhang pinakialaman niya. Huwag na huwag kang papahuli sa kanya. Anong nangyayari? Ningning, hindi mo pa rin ba nahuhuli ang kabit na iyan? Maaari kayang ang kabit ay ikaw pala. Ching-ching. Hindi ko pa siya nahuhuli, pero may ilan na akong pinaghihinalaan. Ang isa ay si Yang Yan, ang partner ni Fang Yue sa negosyo. Ang isa pa ay si Liu Yuan, na secretary ni Fang Yue. Pero sa ngayon, wala pa akong sapat na ebidensya laban sa kanila. Ningning, bukas na ang pang-30 anibersaryo ng Mengye Group. Baka gusto mong pumunta bukas sa selebrasyon para maghanap ng anumang pahiwatig? Iyan din ang iniisip ko. Doon, darating si Yang Yan sa selebrasyon, at nandoon din si Liu Yuan. Mas madali ko silang masusubaybayan. President Sheng po, ang taong pinapahanap nyo, nahanap ko na po. Nasaan siya? Siya ang tagapangulo ng Mengye Group, ang pamangkin ni Qian Yue, at ang asawa ng general manager na si Fang Yue. Meron silang isang anak na babae, ngunit Ngunit ano?
Ang Mengye Group na ito ay orihinal na itinatag ng mga magulang ni Miss Jian subalit dahil maagang wala na ang matanda. At noong panahong iyon ay hindi pa nasa hustong gulang si Miss Jian, ipinagkatiwala ang pamamahala kay Qian Yue. Fang Yue? Ang Fang Yue na ito, ano ang relasyon niya sa kanya? Ayon sa investigasyon, kamakailan lang si Fang Yue ay hinihinalang may ibang babae. Ituloy ang pag-iimbestiga. Masusunod po. Jianning, sa wakas ay nahanap na kita. Hindi ba't sobrang yaman ng pamilya mo, pero kaya ka pa rin naming apihin? Walang silbi. Nakakahiya ka talaga, Sheng Yan. Ang sasama ninyo. Huwag niyo siyang apihin. Jianning, ikaw na naman, napakapakialamera mo. Hindi takot si Jianning. Babantayan ko ang lugar na ito at babantayan din kita. Kapag nireseban ka pa nila uli, sabihin mo lang sa akin. Ang asawa ko talaga, likas na maganda. Bagay sa kaniya ang kahit anong suotin. Mahal, sinabi ko na pupunta ako sa piging. Hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Sinabi ko na pupunta ako sa party. Hindi ka naman siguro magagalit? Bakit naman ako magagalit? Hindi mo lang alam, ang mga business partners ko, puro sila babae. At araw-araw silang lumalapit sa akin. Umalis si mama para doon muna tumira. Walang magbabantay kay Yaya mamayang gabi, kaya isasama ko na lang siya. Sige. Mama, ang daming maliliit na cake. Wife, Yaya, kumain muna kayo rito ng kahit ano. Aasikasuhin ko lang ang mga bisita. Huwag kayong lalayo ha. Opo. Babalik din ako agad. Mama, pwede po bang maglaro si Yaya? Siyempre naman, pero kailangan mong mangako kay mama. Huwag kang pupunta sa mga delikadong lugar, naintindihan mo? Opo. Sige na, laro ka na. Ang daming tao sa party, ngayong gabi. Hindi ko akalain na isasama ni President Fang ang asawa niya rito. Kung hindi niya ako isasama, gusto mo bang isang sekretaryang tulad mo ang isama niya? Madam, ano po ang ibig ninyong sabihin? Bagay sa'yo ang pulang damit na iyan. Nasaan ka noong May 6? Hindi ba si Papa yon? Papa? Kahit marami pang tao doon kanina, tinangka mo pa rin ako ngakitin? Nakita ko kasing dumating ang asawa mo. Hindi ba pwedeng magselos ako? Mahal! Napakalandi mo talaga. Hala, huwag mong sirain. Ayos lang yan. Bumili na lang tayo ng bago mamaya. Nakapagtataka. Sigurado akong papunta dito si Papa. Papa? Yaya. Yaya. Abulin niyo siya, bilis, dali. Mama, sasabihin ko kay Mama. Ma? Parang narinig ko ang boses ni Yaya. Guni-guni ko lang ba yun? Ginang tanging ang mga babaeng walang tiwala sa sarili ang nagagawang magduda sa sarili nilang lalaki. May tiwala naman ako, pero mahirap talagang labanan ang mga masasamang babae sa labas. Yaya, wag kang sumigaw. Yaya, Yaya, taha. Yaya, Yaya, tumigil ka na sa pagsigaw, Yaya. Yaya. Anong gagawin natin? Nakita tayo ni Yaya. Kapag sinabi niya ito kay Jianning, tapos na tayong dalawa. Yaya, tumigil ka na sa pagsigaw. Ang kumpanya ngayon, sa totoo lang, ay mula sa mga magulang ni Jianning na iniwan para sa kanya. Pagsisinungaling ko lang na sinabing, bata pa siya at hindi pa nasa tamang edad, kaya nasa ilalim ko pa ang kumpanya. Kapag nalaman ang relasyon natin, ang lahat ng mayroon tayo ngayon ay mawawala sa isang iglap. Kung gayon, anong gusto mong gawin? Fang Yue, kung sa bagay, itutuloy na natin ito hanggang sa huli. Baliw ka na. Anak ko ito. Anong pipiliin mo? Ang anak mo o ang posisyon mo?
Kung ang anak mo ang pipiliin mo, hayaan mo na siyang umalis ngayon din. Pero kapag sinabi niya kay Jianing, ang lahat ng meron tayo ay mawawala ng lahat. Inaakala mo ba na ikaw pa rin ang kilalang President Fang ng ibang tao? Nananaginip ka lang. Ang posisyon mo at ang posisyon ko ay kailangang ibalik pareho. Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari ng pamilya Jian. Mama, bitawan niyo po ako. Gusto ko ang mama ko. Sa buong buwan ng Abril at Mayo, wala ako rito dahil sa trabaho. May mga resibo ang kumpanya. Kung hindi po naniniwala ang ginang, ay maaari niyo po itong suriin. Sabi ng nurse sa ospital, noong nagpapalakas pa ako matapos manganak, ang taong nakita niya. Kung totoo ngang wala si Liu Yuan dahil sa trabaho, ibig sabihin ay hindi siya iyon. Tanging si Yang Yan na lang at si Ching Ching ang mga suspek. Nasaan si Yaya? 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 Ang laking kataka-taka, wala rin sa loob si Yaya. 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 Yaya, patawad po. Hindi kayang mawala ng iyong ama ang lahat ng meron ako ngayon. Yaya? Yaya. Mahal ka ni Papa? Yaya. Saan mo dadalhin ang anak ko? Saan mo dadalhin ang anak ko? Yaya. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam na tayo ang gumawa nito. Yaya. Napakasakit. May batang nahulog. Ang batang ito, kaninong anak ba ito? Walang kasamang matanda. Nasaan na ang mga magulang? Tabi kayong lahat. Bilis, tumawag kayo ng 911. Yaya. 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 Yaya, gumising ka. Ako ang nanay mo, Yaya. Yaya, gising na. Hindi kayang mawala ni Mama sa buhay ko, Yaya. Pagkatapos ng araw na ito, bukas ay kaarawan mo na. Ang iyong kahilingan sa kaarawan, hindi mo pa nasasabi kay Mama. Gising ka na, Yaya. Imbestigahan nyo. Lahat kayo mag-imbestiga. Ano ba ang nangyari? Yaya, Yaya. Huwag mo namang takutin si Papa, pwede ba? Di ba lagi mong sinasabing gusto mong pumunta sa amusement park? Sa kaarawan mo? Sa iyong kaarawan, dadalhin ka ni Papa at Mama sa amusement park? Ayos ba yon? Tiyak na matutupad ang hiling mo para sa kaarawan mo, Yaya. Tabi po kayo. Tabi. Doktor. Tumabi kayo! Tabi! Tabi! Yaya. Yaya. President Sheng, may nangyaring masama? Ang anak na babae ni Miss Jian ay nahulog mula sa mataas na gusali. Sundan mo sila. Kumuha ka ng pinakamagaling na doktor para sa kaniya. Pasensya na po.
Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Mahal, Gusto ko lang mapag-isa kasama si Yaya ng sandali. Yaya, nilalamig ka ba? Kung dito tayo magdiriwang ng kaarawan mo, malulungkot ka ba? Malapit na mag-alas 12. Yaya. Maaari ka na uli humiling para sa iyong kaarawan. Yaya, mag-aalas 2 na. Pwede ka nang humiling para sa birthday mo. Ha? Yaya, bakit hindi ka pa humihiling? Masyado ba itong maliit? Hindi mo ba gusto? Pasensya ka na. Yaya, maraming pinuntahan si Mama ng mga cake shop ngayong araw, pero lahat sila sarado na. At dito na lang ang may natitirang maliit na cake. Pagtiyagaan mo muna ito. Sa susunod na pagkakataon, bibilhan ka ni Mama ng mas malaki. Okay ba? Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Halika, maligayang kaarawan sa Yaya natin, hiling na. Ang hiling ni Yaya. Sana samahan ako ni Papa sa birthday ko sa susunod na taon. O sana laging maging masaya si Mama. Bilis. Yaya? Maligayang kaarawan sa iyo. Yaya. Yaya, paano na si Mama kung wala ka? Patawad. Kasalanan ito ni Mama. Hindi dapat ako pumayag na mapalayo ka sa akin. Pasensya ka na. Yaya, giniginaw ka ba ngayon? Painitin natin ang pakiramdam mo. Okay ba? Bakit may butones sa kamay ni Yaya? Maari kayang. Ang nangyari kay Yaya ay hindi aksidente, kundi may gustong manakit sa kanya. Ningning, panahon na para ihatid si Yaya sa huling hantungan. mahal? Hayaan na nating makapagpahinga ng mapayapa si Yaya. Bakit butones pa ang nahanap? Ang pagkawala ni Yaya para sa may-ari ng butones. Anong mapapala niya? May natuklasan kaya si Yaya? Fang Yuwei, ang nangyari kay Yaya. Sigurado ka bang wala kang anumang kinalaman doon? Hindi maaari. Hindi ko pwedeng hayaang ilayo na lang nila si Yaya ng ganito. Gusto ko ako mismo ang maghatid kay Yaya. Yaya, patawad. Gusto ko munang mapag-isa. Lumabas ka muna. Mahal? Ngayong wala na si Yaya, hindi biro ang sakit na nararamdaman ko. Nasaan ka noong napahamak si Yaya? Nasaan ka noong nawala si Yaya? Kasama ko ang tiya ko at may kinakausap kaming ibang boss.
Yaya, parang nanaginip ang nanay. Isang bangungot. Para sa aking birthday wish, sana si Mama ay magkaroon ng sariling trabaho. Sa ganitong paraan, hindi na siya aapihin ni Lola at hindi na siya babalewalain ni Papa. Yaya, tutuparin ni Mama ang birthday wish mo. Lalabas ako sa pamilyang ito at ipakikita ko sa iyo ang ibang panig ng iyong ina. Antayin mo si Mama, okay? Yaya, hahanapin ni Mama ang may gawa nito sa iyo para pagbayarin sila. Ningning, Bakit ka nandito? kaninang umaga ko lang nalaman ang balita. Ningning, si Yaya siya ay. Wala na si Fang Xinya sa mundong ito. Paano itong nangyari? Alam mo ba kung saan nangyari ang aksidente? Pumunta ka ba sa Mengye Group 30 anibersaryong pagtitipon? Bakit naman ako pupunta sa party ng kumpanya nyo? Buong araw akong nag-overtime sa opisina. Sige. Sumama ka sa akin sa banquet hall. Kung talagang nandoon ka, tiyak na may makakakilala sa iyo at lalabas ang totoong kulay mo. Hello? Sira na kami ngayon at sarado ang aming negosyo ng isang buwan. Gusto ko lang sana magtanong tungkol sa ilang bagay. Kapag sinabi mo sa akin ang totoo, mapapasa iyo ang lahat ng ito. Sige po, Miss Gian, magtanong lang po kayo. Kilala mo ako? Noong mangyari ang insidente, nandoon din ako sa gilid ng damuhan. Gusto kong makita ang lahat ng record ng surveillance ng hotel nyo. Pasensya na po, sira po ang lahat ng surveillance at naghahanap pa kami ng taong ayos dito. Ang laking pagkakataon naman. Kung ganoon, gusto kong makita ang kumpletong listahan ng mga taong dumating sa bangkete. Ningning, para saan pa ang listahang iyon? Gusto ko lang makita kung pumunta ka ba noong araw na iyon. Pinagdududahan mo ba ako? Liu Qingqing, palagi kitang itinuturing bilang pinakamatalik kong kaibigan. Pero nasaan ang kapalit niyon? Mula noong lumabas ako ng ospital, narinig ko na ang mga usap-usapan na may isang babaeng nakapulang bestida ang kasama ni Fang Yue. Noong araw na iyon sa kalsada, sakto pang nakapulang bestida ka rin habang kasama mo siya. Sa pangalawang pagkakataon na sinubukan ko kayong mahuli, pumunta ako sa floor ni Fang Yue, pero dahil sa pagkakataon ay wala ka sa parehong palapag sa akin. Kaya naman hindi ko kayo nahuli. Pangatlo, ang lipstick na iyon, nakita ko na iyon kay Fang Yue. Nagkataon lang po ang lahat ng iyon. Nagkataon? Mabubunyag ang totoo kapag tiningnan ko na. Wala. Wala siya rito. Hindi sa kaniya ang butones na ito. Ningning, ilang taon na tayong magkakilala. Nakalimutan mo na ba kung paano tayo nagsimula? Anong ginagawa niyo? Hoy, anong ginagawa niyo sa kaniya? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sa mga basurang ito, ano namang mangyayari sa akin? Huwag kang makialam. Umalis ka riyan. Bitawan mo siya. Layas! Alis! Tara na. Tinulungan mo ang isang banyaga. Hindi ka ba natatakot na balikan kanila? Sila ang may kasalanan, hindi tayo. Dapat laging panig sa tama. Bakit matatakot? Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Ako si Jian Ning. Ako naman si Liu Qingqing. Punta tayo sa bahay mo. Walang mga damit na nawawalan ng butones. At talaga namang hindi ko nakita na may ganoong damit si Qingqing. O baka naman, mali ang lahat ng hinala ko? Ningning, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwedeng tignan ang CCTV sa kumpanya. Bukod sa kumpanya, wala na talaga akong pinuntahang iba. Qingqing, hindi ko na alam kung sino pa ang pagkakatiwalaan ko sa mga tao sa paligid ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang nangyari kay Yaya ay mukhang hindi isang aksidente. Ningning,
Ipaliwanag mo ng maigi. Pumunta ako sa party dahil gusto ko talagang mahuli ang mga ebidensya ng pagtataksil ni Fang Yue. Kaso nakasalubong ko si Liu Yuan at noong muli kong makita si Yaya, ay nasa damuhan na kami. Pananakit. Siguradong sinadya ang pananakit na ito. Pero noong araw na iyon, si Liu Yuan, kasama ko siya buong oras, kaya imposibleng siya iyon. Susuriin ko ang iyong mga dinaanan para makasiguro sa nangyaring ito. Nagtataka lang ako. 'Di ba noong una, may iba pa tayong pinaghihinalaan? Oo, at siyang yan iyon. Pero noong araw na iyon, mula umpisa hanggang dulo, hindi naman siya sumulpot sa party. Eh, anong pang hinihintay natin? Magsimula tayong mag-imbestiga kay Yang Yan. Sige. Hindi sumulpot si Yang Yan sa party, kaya gusto kong alamin kung siya nga ba talaga. Nasa malapit lang din ang kotse ni Fang Yue. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Mauna ka na sa front desk para magtanong. Dito lang ako magbabantay. Sige po. Sa kabila ng lahat, niyayaya mo pa rin ako rito sa hotel. Hindi ka ba natatakot na malaman ng asawa mo? Ang mahal ko, siguradong ikaw lang at wala ng iba. Hello po. Ang taong kalalabas lang po kanina, kaibigan ko po siya. Gusto ko lang po itanong, saang kwarto po siya naroroon? Pasensya na po, pero may regulasyon po kami rito na bawal pong maglabas ng impormasyon tungkol sa ibang tao. Ano bang masama kung i-check mo para sa akin? Malamang na nambababae ang asawa ko. Gusto ko lang talagang malaman. Pasensya na po talaga, ma'am. Hello, magche-check-in ako. Gusto ko ang pinakamagandang kwarto sa floor 15. Miss Liu, ang kwarto niyo po ay sa 1501. Salamat. Ching-ching. Maasahan ka talaga. Maraming kuwarto sa hotel na to. Kaya kailangan nating maghiwalay para hanapin siya. Sige. Hello po, kailangan niyo po ba ng room service? Hindi na. Hindi siya yon. Kailangan niyo po ba ng maglilinis ng kwarto? Magpapalinis po ba kayo ng kwarto? Hello po, kailangan niyo po ba ng room service? Hindi. Magpapalinis po ba kayo ng kwarto? Hello po, kailangan niyo po ba ng room service? Hindi na kailangan. Ang boses na ito ay sa kay Yang Yan, eksaktong kagaya nito. Nahanap ko rin siya! Nahanap ko na. Ako na ang bahala. Magandang araw po, heto na ang wine nyo. Kailan pa nagpadala ng wine ang hotel na ito? Nag-order ako dahil alam kong gusto mo. Ikaw? Nandito ba sa loob si Fang Yue? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pumasok basta-basta? Walang Fang Yue dito. Wala rito? Malalaman natin kapag tiningnan ko. Nandito na ako sa harap niyo. Kaya sa tingin niyo ba, kailangan niyo pang magtago? Jianning, unang beses pa lang nating magkita. Kaya wala namang dahilan para maging ganito kalala ang sitwasyon. Ang asawa ko ay nasa kama ng ibang tao. Tapos kakausapin mo pa ako ng ganyan? Tabi. Sino kayo? Zhang Chenghe, naglakas loob kang magtaksil? Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Gusto mong pagbayarin kita, di ba? Asawa ko. Ay, teka. Ikaw na malanding babae ka. Naninira ka ng pamilya, no? Lumabas ka riyan. Tingnan ninyong lahat, ang malanding babaeng ito. Inaakit ang asawa ng iba. Ngayon din. Tama na yan. Hindi lang iisang tao ang may kasalanan sa pagtataksil. Pareho kayong may pananagutan. At sino ka namang babae ka?
Gusto mo ring akitin ang asawa ko, di ba? Ako. Uy. Pasensya na. Makikiraan lang ako. Kung matapang ka talaga, turuan mo ng leksyon ng lalaki mo. Anong mapapala mo kung isa lang ang sasaktan mo? Hemp. Halika rito. Uwi na tayo at doon tayo magtutuos. Masaya ka na? Wala kang relasyon. Kay Fang Yue. Wala naman talaga kaming relasyon. Pero yung stockings noon, sinadya ko talaga silang iwan doon. Bakit? Si Fang Yue, paano man ang mangyari, siya pa rin ang general manager ng Mengge Group. Ang pagsama sa kanya ay di hamak na mas mabuti kaysa sumama sa isang kalbong nasa edad na lampas 50 taon na. Sa ika-30 anibersaryo ng Mengge Group, nasa listahan ang pangalan mo, pero bakit wala ka roon sa mismong event? Alam ko kung ano ang balak niyo. Jianning, wala na ang anak mo, pero hindi ako ang may kasalanan. Pumunta ako sa selebrasyon at alam ko pa kung sino ang tumapos sa anak mo. Sino? Hindi ko masyadong nakita ang mga mukha nila, pero masasabi ko sa inyo, isang lalaki at isang babae. Kung sino man sila, hanapin niyo na lang sila ng mag-isa. Dahil kay Fang Yue, naging miserable ang buhay ko, kaya gagantihan ko rin siya. Ningning, anong gagawin natin? Ang mga pumunta sa handaan, maliban sa opisina, tanging si Yang Yan lang. Dahil hindi ito si Yang Yan. Posibleng tao ito sa kumpanya. Pupunta ako sa kumpanya. Tara. Diretso na tayo agad doon? Papasuri ko na lang muna kay tita. At saka, kung pupunta ako sa kumpanya, si Fang Yue, siguradong maglalabas ng ebidensya. Ito ang pinakamabuting opsyon para sa akin. Sige. Hay, wag mo na munang isipin iyon. In fairness naman sa lalaking iyon, ang gwapo na, tinulungan ka pa. Parang nakita ko na siya dati. Nakita na? Baka namali lang ako. Ching-ching, umuwi ka muna. Pupunta muna ako sa kumpanya. President Sheng, ang kuha sa CCTV ng Blue Moon Hotel ay kalahati ng na-restore. Ang iba pang mga video ay kasalukuyan pang inaayos. Ngunit ang nilalaman ng video na ito ay hindi magugustuhan ni Miss Jian. Posibleng hindi niya ito matanggap. Ibibigay pa rin ba natin ang ebidensyang ito kay Miss Jian? Dahil nahanap natin ang tungkol sa Yang Yan, ibig sabihin ay malapit na tayo sa katotohanan. Maghintay pa tayo ng kaunti. Naniniwala akong hindi lang siya basta isang magandang mukha na walang silbi. Tama po kayo riyan. Ang Miss Jian na ito ay nakaya mula sa pasilidad. Napalihim na kunin ang sarili niyang anak. Ang tapang na yon ay wala sa ibang tao. Kukunin ko na ang anak ko. Salamat. Pero, ang galing niyo po talaga, President Sheng. Pinabantayan niyo sa akin ang Fang Yue na ito. Kung hindi dahil doon, malamang ay itong si Miss Jian ay hindi man lang nakakuha para sa kaniyang mga anak ng pagsusuri bago pa siya nadiskubre. Teka, President Sheng, alam kaya nitong si Miss Jian na kayo ang tumutulong sa kaniya? Bakit parang tungkol sa inyo ay wala siyang matandaan? Matatandaan din niya ako. Sino ba ang nanamantala sa aking yaya? Ayon sa sinabi ni Yang Yan na isang lalaki at isang babae, siguradong may nadiskubre ang yaya na isang lihim. Fang Yue, ikaw ba ang gumawa nito? Ningning, tuwing nakikita kita, sobrang saya ko talaga. Pumunta ako rito ngayon dahil may importante akong bagay na sasabihin sa'yo. Pwede mo ba akong tulungang maghanap? Ningning, anong hinahanap mo? Pwede mo ba akong tulungang makahanap ng trabahong maganda ang sweldo? Ay nako, batang ito, dumiretso ka na lang sa kumpanya. Sa'yo naman talaga ang kumpanyang ito. Kapag bumalik ka, si Tia pa ang magtatrabaho para sa iyo. Napag-isipan ko na. Ang pinakamalaking pangarap ni Yaya noon ay sana ay matupad ko ang sarili kong mga pangarap na hindi nakakulong lang sa bahay. Sayang nga lang, wala na siya para makita ito. Ningning, alam ni Tia na nasasaktan ka. Si Tia naman, wala rin kasing sariling anak, kaya naman itinuring na kita bilang sarili kong anak. Kailangan mo akong pagkatiwalaan, ako ang laging magiging matibay mong sandigan. Tian Yue. Mahal? Bakit ka napadpad dito? Habi, bakit ang tawag mo kay Tia ay sa pangalan lang? Naku! Dito sa kumpanya, hindi ko naman pwedeng basta tawagin lang siya na Tia, di ba? Ano na lang ang iisipin ng iba sa akin? At ano ang iisipin nila sa kanya? Naku Ningning, siya. Hindi niya ako tinawag na Tia dito sa loob kaya ayos lang.
Normal lang iyon. Teka. Bakit ka ba? Pumunta rito sa kumpanya natin? Narito ako para mag-apply. Mag-apply? Tama. Hindi lang ako magsisimulang magtrabaho ngayong gabi. Tatabihan ko rin si Tia sa pagtulog. Tia, ang tagal na nating hindi natutulog ng magkatabi. Kaya ngayong gabi, pupunta ako sa bahay mo. Ikaw talaga, mula nang magpakasal ka, hindi mo na nagawa pang makitabi sa akin sa pagtulog. Ipinamana sa iyo ng mga magulang mo itong napakalaking bahay, pero palaging ako lang mag-isa ang nakatira dito. Tia, hindi na ako bata. Sige na nga, ngayong araw si Tia naman ang personal na magluluto para ipaghanda ka ng masarap na pagkain. Ayos ba? Opo, lalabas muna ako para masanay sa paligid ng kumpanya. Sige, mag-ingat ka. Hindi maaari. Paano itong nangyari sa iyo? Bakit mayroon kang kaparehong butones? Ching-ching, mukhang nahanap ko na kung kanino ang butones na ito. Talaga? Sino? Kailangan ko pa ng huling kumpirmasyon. Kahit papaano nakita ko na ang suot niyang damit ay walang kahit anong sira. Dapat kong mahanap ang damit na isinuot niya noong araw na iyon. Ningning, huwag mo sanang hayaang mapahamak ang sarili mo. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino para makasama mo ako? Hindi ako makapaniwala. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Ngayong gabi, pupunta ako kay Tia, siguro mamayang gabi. Ay magkakaroon na ng kasagutan. Ningning, huwag kang gagawa ng anumang kapusukan. Kamusta? Lumabas na ba ang resulta ng pagsusuri? Dahil hindi po ninyo ako hinayaang isailalim sa pagsusuri ang katawan, kaya naman, nagawa ko lang itong suriin mula sa labas. Ito ang mga hiblang nakuha ko mula sa mga kuko niya sa pangalawang pagsusuri. Mukhang katulad ito ng mga tahi sa isang bestida. Kung ganoon ang ibig mo bang sabihin, ang anak ko ay hindi aksidenteng nahulog? Pero base sa aking pagsusuri, ang loob ng ilong ay nakitang may mga bakas ng pagdurugo. Ang loob ng bibig at ang katumbas ng mga ngipin ay may mga pinsala rin. Malinaw po, nadulot ito ng malakas na puwersa mula sa labas na hindi niya nagawang labanan. Sa madaling salita, ang anak po ninyo, bago pa man nahulog mula sa itaas, ay wala na siyang buhay. Malamang ay dahil sa hirap sa paghinga. Kung gagamitan siya ng unan para tapusin ang buhay niya, tsaka ihuhulog mula sa mataas na lugar, malaking posibilidad na magpapakita ito ng parehong mga sintomas gaya sa inyong anak. Ang gumawa nito sa anak ko, sisiguraduhin kong sila ay pagbabayarin ko. Miss Gian, nagpapakita na ang katawan ng mga pasa. Mas mabuting ayusin na agad ang labi niya. Ihanda ninyo ang lahat ng impormasyon. Kapag nahanap ko na ang may gawa nito, lahat ng ito ang magiging ebidensya ko. Ningning, ngayong araw na ito, marami akong nilutong ulam, pati dumplings ay nagawa ko na. Mamayang gabi, dapat ay marami kang kainin. Tia, gusto ko pong puntahan ang kwarto ng mga magulang ko. Simula kasi nang mawala ang mga magulang mo, pakiramdam ko ay narito pa rin sila. Kaya ang kwartong iyon, hinayaan ko lang na bakante para sa iyo talaga iyon. Mamaya ay magluluto kami ni Yue, kaya tignan mo na muna iyon mag-isa, ayos ba? Sige po. Yue, tulungan mo ng mabuti si Tia. Walang problema. Papa, Mama, nandito na po ako. Ang bilis talaga ng panahon. Ang anak niyong paborito, hindi akalaing balang araw, ay dahil lang sa pag-ibig ay makakalimutan ang sarili. Kailangan ko na lang ng huling kumpirmasyon at kahit man lang makita ang kanyang damit na walang anumang sira. Kailangan kong mahanap ang suot niya ng araw na iyon. Ang suot niya noong araw na iyon? Kung ganoon, siguradong nasa handaan lang ang taong iyon. Hindi ako makapaniwala. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Mamayang gabi, pupunta ako sa bahay ni Tia. Baka mamayang gabi, ay malaman na natin ang resulta. Hindi makapaniwala, ibig sabihin, kilala siya ni Ningning. Pero kung sino man ang kakilala niya, kilala ko rin. Sino kaya ito? Gabi na, hindi ka pa rin ba uuwi?
Ano pang ginagawa mo rito sa kumpanya? Ikaw? Ano bang klaseng pananalita yan? Siya si President Sheng. Hay nako, Pasensya na po, President Sheng. Hindi ko po alam na kayo ang boss ko. ayos lang. Iyong babae noong nakaraan? Kakilala mo ba siya? Best friend ko po siya. President Sheng, kilala niyo po siya? Kilala ko. Maraming taon ko na siyang hinahanap. Pero nitong mga nakaraan ay wala akong pagkakataong lumapit sa kanya. Pwede mo ba akong tulungan? President Sheng, hindi po ba kayo nagbibiro? Ang boss ko, may gusto sa best friend ko, President Sheng, pero may asawa na po siya. Ayos lang. Kaya kong maghintay. Talagang napakabuting lalaki niyo. Kung mas marami lang sana ang mga dekalidad na lalaki, magiging single pa ba kami ni Tia? Tia? Oo nga pala, ang makapagpapamangha ng husto kay Ningning at ang sinabi niyang paninigurado sa pagpunta ngayong gabi sa bahay ni Tia, ibig sabihin, ang taong pinaghihinalaan niya ay walang iba kundi si Tia? Ibig sabihin ba ang pinaghihinalaan niya ay ang tita ko? Anong nangyari sa'yo? Ching-ching. Ningning, ang pinaghihinalaan mo ba ay ang tita mo? Ningning, huwag kang kikilos ng mag-isa. Hintayin mo ako bago ka pumunta roon. Asawa ko. Ikaw? President Sheng, pwede mo ba akong ihatid sa isang lugar? Natatakot akong baka may mangyaring masama kay Jianing. Namimiss mo na naman ba ang mga magulang mo? Bata pa lang ako. Naaksidente na ang mga magulang ko. Maaga silang nawala. Ako mismo ang naghatid sa kanila sa huling hantungan. Hindi ko inakalang darating ang araw. Na ako mismo ang maghahatid sa sarili kong anak. Fang Yue. Sabihin mo sa akin, dahil ba ito sa malas ako, o may nagawa ba akong mali? Mula nang sumama si Yaya sa akin, hindi siya nakaranas ng ginhawa. Sa halip ay puro hirap ang dinanas niya. Dahil kahit pa babae si Yaya, dahil lang sa babae siya, ayaw sa kanya ng nanay mo, at lagi mo ring sinasabing busy ka sa trabaho. At wala kang oras para sa kanya. Asawa ko. Huwag kang mag-alala. Magkakaanak pa tayo ulit. Magkakaanak pa tayo ulit, Fang Yue. Matino ka pa ba? Pwede tayong magkaanak ulit, pero paano si Yaya? Babalik pa ba siyang buhay? Dahil sa nanay mo ay nawala sa akin ang lahat. Lumabas ka. Sabi nang lumabas ka. Fang Yue, lumabas ka na. Sige, lalabas na ako. Ito ang sulat kamay ni Mama, ang testamento ni Papa. Anong nangyari? Hindi maganda ang nararamdaman ni Jianing. Puntahan mo na siya sa itaas. Sige. Ningning? Ningning? Kanina lang, hindi ko sinasadyang mabasag ang picture frame. Mag-ingat ka, baka masugatan ang kamay mo. O siya, wag mo na muna ayusin yan. Kumain na muna tayo, okay? Sige po. Nag-text sa akin si Ningning. Anong sabi niya? Naku, nalubat ang phone ko. Sekretaryo Chen. Ang charger. Ningning, dali, tikman mo itong dumpling na ako mismo ang gumawa. Tita, ang mga ginawa mong dumpling ay napakasarap talaga. Oo nga, asawa ko. Napakaraming inihandang ulam ni tita. Tikman mo rin ang mga ito. Alam kong, dahil wala na si Yaya, masama ang loob mo. Kaya naman, sa mga susunod na araw, mamasyal muna tayo. Pumunta tayo sa iba't ibang lugar. Ano? Okay ba sa iyo? Sige po. Heto, kainin mo itong ulam na to. Masarap din ito, heto oh. Ayos ka lang ba? Naku, wag mo nang punasan. Tingnan mo, puno na ang damit mo. Halika, Ningning, dadalhin kita para makapagpalit ng damit. Ayos lang po, wag na. Marumi na ang buong damit mo. Magkasing laki lang naman tayo. Tara, ibibigay ko sa iyo ang sa akin.
Halika na. Tara, isuot mo muna ito. Tita, kapag nagbibihis ako at may nakatingin, hindi ako mapalagay. Pwede bang lumabas ka muna? Sige, kukuha lang ako ng tuwalya para maipunas sa kamay mo po. Sige po. Bakit ang mga damit na ito ay mayroon din si King Ching? Ningning, ang tuwalya mo. Tita, itong evening gown na to, bakit nawawalan ito ng isang butones? Hindi ko rin alam. Siguro'y nawala lang kung saan. Nung araw na nakita ka sa damuhan, klaro namang nakapagpalit ka na ng damit. Itong gown na ito, bakit hindi mo ito itinapon? Ningning, anong pinagsasabi mo? Hindi mo maintindihan? Paano kung ganito? Hindi, Ningning. Diretsuin mo na lang ako. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Bakit? Bakit mo hinayaang mawala ang anak ko? Bakit ikaw pala itong kasama ni Fang Yue at ikaw pala ang nanloloko sa akin? Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Magdadahilan ka pa rin? Ang butones na ito ay noong mawala na si Yaya, mahigpit itong nakakapit sa mga kamay niya. Sa tingin mo ba, aksidente lang ang pagkahulog ni Yaya? Imposible. Sa tingin ko rin ay imposible dahil napakabuti at mapagmahal ng tita ko sa akin. Kaya paano niya magagawa ang ganitong kasamang bagay? Ang mga ganitong damit, meron din halos lahat si Ching Ching. Talagang plinano mong simula pa lang ay ibintang ang lahat kay Ching Ching. Tama ba? Ningning, baka naman. Kakaalis lang ni Yaya kailan lang at alam kong masama ang loob mo. Kaya mo nagagawa ito. Sige. Ayaw mong aminin ang tungkol sa pagkawala ni Yaya. Pero paano naman ang nangyari sa mga magulang ko? Alam mo na pala. Salamat at may kuryente na rin. Bilis! Anong sinabi ni Jianning? Sekretaryo Chen, ipatawag ang lahat. Pumunta agad sa bahay ni Qian Yue. Sige po. Dalian niyo, bilis. Inamin mo na? Gusto mong agawin ang boyfriend ng ate ko kahit na noong kinasal na sila, hindi ka pa rin tumitigil. Pero hindi mo inasahan na si mama lang ang mahal ng papa ko. Nagseselos ka, kaya palihim mong sinabutahe ang sasakyan nila. Nag-iwan ng kumpanya ang mga magulang ko nang mawala sila at para makaganti. Ginamit mo ang rason na hindi pa ako nasa tamang edad para pamunuan ang kumpanya para sa akin. Pero noong lumaki na ako at nagpakasal, kinonsinti mo si Fang Yue na huwag akong hayaang magtrabaho. Bakit nawala si Yaya? Dahil ba nakita niya na magkasama kayo ni Fang Yue, di ba? Dati pa, ako ang unang nagmahal sa tatay mo. Ang nanay mo ang umagaw sa kanya sa akin. Bakit lahat ng mahal ko ay kailangang kunin niya? Bakit? Gusto ko ring ipatikim sa kanya ang pakiramdam na mawala ang lahat. Huy, ate! Narito na ang kapatid ko. Bilis, umalis ka na. Ate, hindi ba iyan si Jian Xiao? Ang anak ng pamilyang Jian? Kilala mo ba siya? Gusto ko talaga siya? Hindi ko siya kilala. Kung hindi mo siya kilala, ibig sabihin ay pwede ko na siyang lapitan. Ate, bakit mo ako niloko? Dati, sabi ng nanay mo hindi raw niya kilala ang tatay mo, pero bakit ngayon nandito ka na? Pinalaki ka na parang isang maliit na prinsesa, habang ako? Noon pa man ay mag-isa lang ako at walang kasama, kaya gumawa ako ng plano sa isang aksidente, may ginalaw ako ng kaunti sa preno. Pero sayang naman, noong oras na iyon ay may sakit ka. Kung hindi ay pati ikaw na wala na rin kasama nila. Masama ang ginagawa mo. Alam mo ba iyon? Kasalanan mo ito dahil pinilit mo ako. E paano si Yaya? Si Yaya ay isang bata lang. Bakit mo siya idinamay sa masamang plano mo? Sino ang may sabing nakita niya kami ni Fang Yue? Tatay, Yaya, Tao ka pa ba? Huwag mo akong pagsabihan. Hindi naman ito mangyayari kung hindi mo rin ginusto. Ibig sabihin ba ay natatakot kang bawiin ko ang kumpanya? Kaya ka nakipag-ugnayan kay Fang Yue, tama? Isa lang yan sa mga dahilan. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo, sa tuwing nakikita ko ang mukhang yan, parang nakikita ko na rin siya. Nagawala niya ang lalaking mahal ko noon, kaya bakit hindi ko pwedeng agawin ang asawa ng anak niya? Isa kang baliw. Pinilit mo lang ako. Tatawag ako ng pulis. Qian Yue, pagbabayarin kita. mahal? Patawad. Gumawa ka ng paraan. Nasunog na ang lahat. Nasunog na ang lahat. Nasunog na ang lahat.
Tulong! May sunog! Nasusunog ang bahay ko, tulong! Saklolo, bilis! Nasa loob pa ang asawa ko. Tulungan niyo ang asawa ko. Iligtas niyo ang asawa ko. Tara na, tulungan niyo ang asawa ko. Saklolo, may sunog. Kagabi, sa tahanan ng chairperson ng Mengye Group na si Qian Yue, dahil sa luma ng wiring, nagkaroon ng sunog at may isang nawala na. Pinapaalalahanan po ang lahat na suriin ang mga lumang kagamitan upang hindi na maulit ang trahedya. Bakit? Hindi ka ba masaya? May nararamdaman ka pa rin ba sa kanya? Wala naman. Dapat kang masaya? Pagkatapos ng 3 buwan ay magkakaroon ng board meeting, wala na si Jianning. At ako, si Qian Yue, ang matagumpay na kukuha ng kanyang 51% na shares at kokontrol sa Mengye Group. Jianning, hindi ko sinasadyang gawan ka ng masama. Sisihin mo. Ang sarili ko dahil hindi ko kayang mawala ang lahat sa akin. Buhay pa ba ako? Malubha ang pinsala sa mukha. Simula na ang operasyon ngayon din. Kung hindi ako nawala, Diyos ko, bigyan mo po ako ng pagkakataong makapaghiganti. President Sheng, ito na ang araw para alisin ang gasa. Napakasaya ko, Ningning. Tingnan mo ang resulta ng pagpapaayos ng mukha mo. Siguradong magiging katulad ito ng dati. Pangit ba ako? Sa bagay, ganoon kalala ang mga sunog. Normal lang na hindi ito masyadong maganda tingnan. Ningning, ikaw mismo ang tumingin. Sige po, ang pag-aayos na ito ay ang pinakamatagumpay na nagawa ko. Pero Miss Jan, may mga sunog din sa katawan mo. May malalang parte sa malapit sa iyong balagat, kaya ginawa namin itong hugis ng isang butterfly na balat. Gustong-gusto ng anak ko ang mga butterfly. Salamat sa iyo. Sheng Yan, salamat din sa iyo. Minsan lamang kita natulungan noon, ngunit halos ibigay mo ang buhay mo. Mailigtas lang ako mula sa malaking sunog. Bakit? Ilang beses ko bang kailangang sabihin ito sa loob ng 3 buwan? Gusto mo ba talagang maging isang taong nagligtas sa iyo, pero itinago at ayaw amainin mabuting tao? Ibinababa mo ba ako sa pagiging good boy lang? Totoo iyan, Ningning. Ang ating President Sheng ay talagang... Sayang, mayroon pa ba talagang matitirang mabuting lalaki sa mundo? Siya nga pala. Sila Qian Yue ay nagbabalak na mag-press conference, sinasabi nilang 100% na nilang kontrolado ang Mengye Group. Ano ang plano mo? Dahil hindi hinayaan ng langit na mawala ang buhay ni Jianning, lalabanan ko sila hanggang sa huli. Gusto nilang agawin ang pamamahala sa Mengye Group. Nananaginip sila ng gising. Ningning, nandito kami para dalawin ka. Huwag kang mag-alala, sina Ningning at Yaya ay magkasama na doon sa kabilang buhay. Hindi na sila mag-iisa. Mga Ginoo, matagal nang wala si Ningning, may ilang bagay na dapat na nating linawin. Noong una, ang Mengye Group ay iniwan ni Jian Xiao dahil wala pa sa tamang edad si Ningning noon. Ako muna ang humawak ng mga share. Ngayong wala na si Ningning, ang kanyang mga share ay dapat nang ilipat sa akin. Sang-ayon ako. Sa nakalipas na mga taon, ang kumpanya ay palaging pinamamahalaan ni Tagapulong Qian. Si Tagapulong Qian ay naging napakasipag at tapat sa kanyang trabaho para sa kumpanya. Tingin ko sa puntong ito, na ibigay ang mga share kay Tagapulong Qian ang pinakatamang desisyon. Sa palagay ko, iyon din ang gusto ni Ningning. Sino ang sang-ayon? Sino ang tututol? Sang-ayon ako na si Qian Yue ang maging ganap na pinuno ng Mengye Group. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Ako rin. Sang-ayon ako. Tagapulong Qian, dahil narito na tayo sa desisyong ito, maaari nyo na pong pirmahan ang kontratang ito. Sa wakas, ang Mengye Group ay ganap na sa akin na... Hindi ako sang-ayon. Hindi ba si Jianning iyon? Hindi ba't wala na siya? Diyos ko, tingnan nyo. Nasa likuran si Shengshi Group. At si President Sheng. Bilis, kuhanan nyo. Malaking balita ito. Siya, buhay pa ba siya? Si Jianning nga yun. Imposible. Hindi ito maaari. Asawa ko. Ako. Masamang tao. Sino ang asawa mo? Tinitiempuhan mo ako. Ningning, buhay ka? Qian Yue. Ang sampal na ito ay simula pa lang. Ningning, sinampal mo ako? Ningning, ito ang iyong tiya, hindi siya ibang tao. Tiya ba kita? Talaga bang siya ang aking tiya?
Tia, gusto kong kumain ng candy. Ibili mo ako, pwede ba? Anong nangyari kay Jian Ning? Nawala na ba siya sa sarili? President Sheng, hindi ko po alam na darating kayo. Kung alam ko lang po, sinalubong ko na po sana kayo. Walang anuman, wag na kayong mahiya. Inihatid ko na siya rito. Ningning, hindi pa siya nawala. Tama, noong araw na iyon ay sugatan ang buong katawan niya. At parang wala sa sariling tumakbo sa gitna ng kalsada, kaya nabangga siya ng kotse ko. Nang magising siya, ay wala na siyang maalala. Sabi ng doktor, ang isip niya ay katumbas na lang ng 5 taong gulang na bata. Naghirap din ako ng kaunti bago ko nalaman na siya ay ang anak ninyo sa Mengge Group. Mahal, hindi mo na ba ako natatandaan? Tia, may manyak. Mahal, ako. Ningning, bitaw. Tagapulong Kian, nandito na ulit si Jian Ning. Tungkol sa pagpirma, ipagpaliban muna natin. Sa lagay ni Ningning ngayon, Tagapulong Kian, magkakasama tayo kay Chairman Jian na nagsumikap dito. Kung gagaling man si Jian Ning, inaasahan ng lahat na si Jian Ning ang magiging tagapagmana. walang hiya ang Jian Ning na iyan. Bakit ngayon lang bumalik? Pagbalik ay nagkukunwari pang nawala ng alaala. Titingnan ko lang kung talagang nagpapanggap ka. Sige, ipagpaliban muna natin. Kung pagkalipas ng 1 buwan, hindi pa rin bumabalik ang alaala niya, kung gayon ay magpapatawag ako muli ng pulong sa board. President Sheng, salamat sa pagligtas sa aming Ningning. Maaari ko bang malaman saang ospital siya dinala? Sa First Hospital. Sige, aalagaan ko siyang mabuti. Salamat, President Sheng. Ang anak ng Mengye Group na si Jian Ning ay hindi pa rin alam ang kalagayan. Malinaw pa rin ang nangyaring sunog noong 3 buwan ang nakalipas. Hayaan mo na, huwag ka na magalit. Kung talagang sira na ang isip niya pagkatapos ng 1 buwan, hindi ba't mapapasa iyo rin ang kumpanya? Hindi naman ito aksidente lang, di ba? Gusto mo akong subukan? Nakakatawa. Kian Yue, maglaro tayo ng maayos. Kapag tumama ang tubig na ito sa katawan mo, siguradong magsisisi ka sa tindi ng sakit. Tignan natin kung makakatakas ka pa. Bata. Ang init. Ayos ka lang ba? Bilisan mong maghugas sa banyo. Kian Yue, hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Mabuti na lang at mabilis ako, kundi ay malamang na nasaktan ako ng husto. Nasaan si Jian Ning? Nandoon ba siya sa loob ng kwarto? Naalala ko, ang mga abo ni Yaya, nandoon ba sa loob? Anong binabalak mo? Mahal na mahal niya si Yaya, kaya kapag kinuha at isinabog ko ang kanyang mga abo, tignan lang natin kung makakaasta pa siya. Tia, ang tanga mo naman, paanong nagulat ka pa rin sa ganito? Jian Ning, mahusay ka, talagang magkunwari. Ito, alam mo ba kung ano ito? Ito ang mga abo ni Yaya. Dapat ay mas kabisado mo ito kumpara sa kahit na sino. Kung aaminin mong nagpapanggap ka lang, ibabalik ko ito sa iyo. Pero kung hindi ka aamin, ang mga abong ito ay hindi mo na makukuha pa. Tia, gutom na ako. Abo ito ng anak mo. Abo? Masarap ba yan? Tama na. Anong problema? Anak ko siya. Tawagan mo ang nanay mo bukas, bantayan mo siya. Kailangan mo ba ng tulong? Mahal? Patawad. Hindi dapat kita tinalo ng ganoon noon? Bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Hindi ba't gusto mong malaman kung talaga bang nababaliw na siya? May sarili akong paraan. Mahal?
Madilim na. Oras na para matulog. Umalis ka riyan, masamang lalaki. Masamang lalaki, masamang lalaki. Masamang lalaki. Masamang lalaki na naghuhubad ng damit ko. Mahal? Mahal? Ako ang asawa mo. Tingnan mo itong sayo. Buksan mo ang pinto, masamang tao. Paparusahan kita sa ngalan ng buwan. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Hindi ba tinatanong mo palagi kung saang ospital siya nagpapagamot? Tingnan mo iyon mamayang umaga. Bukas, susunduin ko ang nanay ko para ibalik dito at pagkatapos ay babantayan natin siya. Lalabas din ang katotohanan, hindi mo maitatago ang totoo. Titingnan natin kung hanggang kailan siya magpapanggap. Gusto mong makatulog ng mahimbing? Hinding-hindi. Tia, gising na. Jianing, ano bang ikinababaliw mo? Lumabas ka. Tia, nagugutom na ako. Sige na, pumunta ka na doon. Ipagluto mo siya. Sabi niya, nagugutom na siya. Sige na. May nahanap ka ba? Miss Jian, totoo po ang lahat. Laging nasa ospital si Jian Ning para magpagamot, ang isip niya ay parang 5 taong gulang lang at napakaliit ng tsansa na bumalik ang alaala niya. Talaga bang ako lang ang masyadong sensitibo? Grabe naman, pinauwi niyo pa ako galing sa malayo. Aba, lumayas ka sa harap ko. Wala kang lugar dito sa hapagkainan. Ma, una na po kaming pupunta ni Kian Yue sa opisina. Sige na, lumakad na kayo. Ako na ang bahala sa masamang babaeng ito. Hindi mo pa ba ako pagsasalina ng kanin? Walang silbi? Matagal mo nang alam na si Fang Yue ay nangangaliwa, pero tinakpan mo pa rin sila. May pananagutan ka rin kung bakit wala na si Yaya. Jianing, ito ang napapala mo sa hindi pagpapakain sa akin. Sabi ng pakainin mo ako eh. Matandang bruha, masamang babae. Saklolo. May nang-aapi rito. Diyos ko, may gulo sa loob. Uy, Ching-Ching, parang may seryosong gulo sa loob. Tawag ka na sa 911. Nandoon si Jianing. Ningning, buksan mo ang pinto. Tumawag na ako ng pulis, Ningning. Bakit ikaw? Liu Ching-Ching? Grabe, talagang hindi nagpaapi si Ningning. Ningning. Huwag niyo akong saktan, huwag po. Ningning. Yao Hong, ang lakas ng loob mong saktan si Ningning. Humanda ka sa akin. Sandali, ako kaya ang nasaktan dito. Napakahusay ng pagkagawa mo sa mga dokumento. Fang Yue, sinaktan ng nanay mo si Ningning. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ching-Ching, nandito tayo sa opisina. Doon na lang tayo mag-usap sa loob. Alam ko. Kaya mo ba ito ginagawa dahil nakikita mong si Ningning ay may talino na pang 5 taong gulang lang ngayon? Hindi mo naman kailangang hayaan ang nanay mong mang-api ng tao, di ba? Malamang ay nagkakamali ka lang po, Ching-Ching. Wala po akong ginagawang ganoon. Wala akong pakialam. Dapat mo akong bigyan ng paliwanag ngayong araw. Tingnan mo, ang sakit-sakit po. Huwag kang mag-alala. Mukha namang mabuting tao si President Fang sa unang tingin. Hindi ko akalaing ganito siya. Sa totoo lang, ang nanay ni President Fang ay halatang hindi basta-bastang tao. Diyos ko, ano ba talaga ang nangyayari? Napakakaawa naman ni Jianing. Anong nangyari rito? Tia, sinaktan po ako ng masamang tao. Darating na po ang mga tao mula sa Board of Directors. Paalisin nyo na sila agad dahil baka makasama ito sa imahe ng kumpanya. Tia, sino po ang papaalisin mo? Ching-Ching, nasa kumpanya pa rin tayo ngayon. Ako na ang bahalang lulutas sa usaping ito. Pumunta ka muna sa opisina ko at doon mo ako hintayin. Ayaw ko. Ayaw ko. Tia, masamang tao ang nanay niya. Tulungan mo akong parusahan siya. Parusahan mo siya. Ningning. Hindi po ako mahal ni Tia. Isa lang akong bata na walang nagmamahal. Tia, sa dami ng ginawa ng nanay ni Fang Yue, anong masama kung makatikim siya ng isang sampal? Tia, kahit na hindi ganap ang kaisipan ni Ningning, pero naiintindihan naman niya ang lahat. Kapag pinalampas mo ito, natatakot ako na baka hindi siya tumigil sa pag-iyak. Oo nga.
Ningning, okay na ba ang lahat? Tia, napakabait mo sa akin. Tia, masamang tao siya. Pwede ka ba sa gabi na huwag matulog kasama niya? Sa akin ka na lang matulog, sige na? Ningning, anong pinagsasabi mo? Anong sabi mo? President Zhang, President Chen, nagdedeliryo lang siya. Qian Yue, ang isip ni Jian Ning ay parang 5 taong gulang pa lang. Ibig mo bang sabihin, nagsisinungaling siya? Ningning, ako, ang iyong Tito Zhang. Sabi mo ba kanina na natulog silang magkasama? Ningning, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ningning, alam kong ayaw mo sa bahay na yon, pero ang mga bagay na hindi naman nangyari ay huwag mong imbentuhin. Bibigyan mo lang ako ng problema sa ginagawa mo. Tito Zhang, baka namalikmata lang ako. Maraming tao rito. Huwag tayong gumawa ng eksena. Ching-ching, bilis at ilayo mo na si Ningning dito. Tara na, uwi na tayo. Opo. Nakakatawa talaga ang mga mukha ni na Qian Yue at Fang Yue kanina ay naging kasing pula ng atay ng baboy sa hiya. Simula pa lang ito, sisiguraduhin kong masisira ang dangal nila. Nagpadala ng tao si Qian Yue sa ospital para imbestigahan ka. Pero huwag kang mag-alala na asikaso na iyon ng mga tao ko. Salamat. Hanggang kailan mo balak magtiis? Hindi muna nila malalaman ang totoo sa ngayon dahil kailangan ko pang mahanap ang mga tunay na ebidensya laban kina Fang Yue at Qian Yue, isang matibay na katunayan na silang dalawa nga ay magkasabwat. At kailangan ko ring mahanap ang ebidensya na sila ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Isang tao na nga lang ang babantayan mo, hindi mo pa magawa. Pumunta siya sa kumpanya ko para manggulo ngayong araw. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito sa akin? Nako, anak ko, tingnan mo namang mabuti ang mukha ng nanay mo. Hindi ako ang nanakit sa kanya. Siya kaya itong nanakit sa akin. Sinungaling ka. Ikaw kaya ang unang nanakit sa akin. Tama na, lumitaw si Jian Ning. Muling susuriin ng Board of Directors ang tungkol sa paghawak ni Mengye Group sa mga bagay-bagay. Sa ganitong napaka-importanteng pagkakataon, hindi ko hahayaang magkaroon ng kahit anong aberya. Alam nyo ba, nasampal pa ako ngayong araw? Ano? Nasampal ka? Dali, patingin kay mama. Saan banda? Naku naman. Sige na, tama na yan. Wala ring mangyayari kung itutuloy nyo yan. Maraming sinasabi si Jian Ning at walang sino man ang makakapigil sa kanya sa pagsasalita ng kung ano-ano. Gawin na lang natin ito. Lalabas muna ako para umiwas muna sa gulo. Jian Ning, kung nagpapanggap ka lang, napaka-epektibo ng pag-arte mo. Kapag ang mga bagay sa labas ay naayos ko na, hanapin mo na lang ako. Anak, dehado ka masyado rito. Napakabata mo pa naman. Tingnan mo siya, matanda na siya at higit sa lahat, wala siyang respeto sa akin. Naku ma, wag na po kayong masyadong magsalita. Tingin ko sa'yo, gutom ka lang talaga. Sa labas titira. Ching-ching, umalis si Fang Yue. Siguradong pinuntahan niya si Qian Yue. Nagrenta ng kwarto si Qian Yue sa kabilang unit. Nandito rin sa parehong gusali. Fang Yue, kahit na magtaksil ka, hindi ka man lang nagrenta ng mas malayo. Hindi na talaga magbabago ang ugali mo. President Zhang po. Ito po ang pinakabagong impormasyon na nakuha ko. Nagrenta si Qian Yue ng bagong matitirhan sa mismong subdivision ni Jian Ning. Napakabuti sa akin ni Jian Xiao noon. Kung wala siya, wala rin ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kaya kapag si Qian Yue ay gumawa ng anumang hindi maganda, pagbabayarin ko talaga siya. Maghanda na kayo. Bukas na bukas din ay pupunta tayo sa nirerentahan niyang bahay. Parang may isang maliit na pusa na masyadong malikot ang mga kamay. Masarap ang maging bata, hindi gaya ko. Bakit? Anong problema? Nananatili pa rin naman ang ganda mo. Qian Yue. Hindi ito maaari. Kakarenta ko lang ng bahay na ito. Qian Yue, buksan mo ang pinto. Si President Zhang iyon, nalaman na niya ang tungkol sa akin. Bilis, magtago ka na. Bilisan mo, magtago ka. Ay! Hay, halata masyado ito. Doon ka. Sige. Tumalon ka rito. Kapag tumalon ako rito, wala na akong buhay. Kapag hindi ka tumalon, pareho tayong mapaparusahan. President Zhang, paano niyo po nalaman na dito ako nakatira? Sandali po. President Zhang,
Ano po ang tinitignan nyo? Kian Yue, dapat alam mo kung ano ang ugnayan namin ni pamilyang Gian. Sana ay wala kang gawin na kung anong gulo. Alam mo naman po kung ano ang ugnayan namin ni Ningning. Kapabalik lang po ni Ningning, di ba? Medyo hindi po maayos ang pag-iisip niya. Kung ano-ano po ang sinasabi niya. Dapat ay kumuha ako ng maraming tao para sumugod at kumuha ng litrato. Pero mukhang ngayon, pati ang langit ay kumakampi sa akin. Fang Yue, oras na para magbayad ka. Sir, sa 911, gusto ko pong mag-report. Balak tumalon ng asawa ko mula sa gusali. Wow! Tingnan mo! May tatalon sa gusali. Napakabata pa niya. Asawa ko iyon. Asawa ko siya. Asawa mo? Hoy! Hoy! Wag mong ituloy iyan. Paano na ang asawa mo kung mawawala ka? Mahal, huwag kang tatalon. Huwag kang mawala sa akin. Bilis, bilis! May tatalon. I-livestream yun na agad. Kasalukuyan nagaganap sa Huai Shui Road ang isang tangkang pagpapakamatay. Narito tayo ngayon sa eksena para tingnan ang nangyayari. Ang daming tao. Bakit napakaingay sa labas? Ay, President Jiang, hindi po. May mga nag-ehersisyo lang sa labas. Normal lang na medyo maingay. Hoy, President Jiang! President Jiang. Kian Yue, kung gusto mong makuha ang Mengye Group, maliban na lang kung si Jian Ning mismo ang magbigay nito sa iyo. Kung hindi, ay nananaginip ka lang. Tingnan nyo! Siya yun! Siya yung nanlalaki kamakailan. At nahuli mismo ng asawa niya. Walang matino sa mga lalaki. Nay, nasaan si Jian Ning? Tia, tignan mo. Mga Wow. bula. Napakaganda. Ningning, marunong ka bang magsulat? Opo, marunong ako. Sige, usapan na iyan. Bukas kasama si Tia, pumunta kayo sa kumpanya. Opo. Lumabas ba kayo? Alam na ni President Jiang ang tungkol sa atin, kaya binago nila ang patakaran. Kapag hindi ko nakuha ang dokumento ng paglipat mula kay Jian Ning, hindi ito ibibigay sa akin ni Mengye Group. Pero masyado na itong natatagalan. Pero sa loob ng ilang araw na ito, mabuti ang pakikitungo ko sa kanya at nauto ko na siya na pumunta sa kumpanya bukas para pirmahan ang kontrata. Talaga? Sige. Pagkapirma ng kontrata, makikipaghiwalay na ako agad sa kanya. Yaya, andito na si Mama para makita ka. Tingnan mo kung gaano katalino si Mama. Lihim kitang itinago at humanap ako ng napakagandang lugar para sa iyo. Pangako ko sa iyo, ang lahat ng taong nanakit sa iyo, sisiguraduhin ni Mama na sila ay pagbabayarin ko. Dadalhin ko silang lahat sa harap mo para lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Ingat. Bakit ka nandito? Yaya, ako ang manliligaw ng mama mo. Maaari mo akong tawaging Tito Shengyan. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Alam yan ng puso mo. Kaming mga Shengyan ay may mahabang pasensya. Sino ka ba? Noong 20 taon na ang nakalipas, sinabi mong ako ang taong poprotektahan mo. Parang natatandaan na kita. Mag-ingat ka. Hindi pa ako nakakapaningil ng utang para sa mga magulang ko at kay Yaya. Hindi ako pwedeng sumuko. Sasabayan kita. Yaya, Ayos lang, nandito ako. napanaginipan ko si Yaya. Pumunta siya para hanapin ako. Nandun na sa kumpanya si Kian Yue. Ngayong araw. Matatapos na ang lahat. Jian Ning, alam mo ba kung ano ang nasa harap mo? Alam ko po. President Jiang, hindi ko pinilit si Ningning. Ginagawa niya ang lahat ng kusa. Hindi maganda ang nangyayari sa Mengye Group nitong mga nakaraan. Kapag hindi pa natin tiniyak kung sino ang mamumuno, natatakot akong lalo itong maging magulo. Jian Ning, kapag pinirmahan mo iyan, magiging pagmamay-ari na ng Kian Yue ang kumpanya. Ang tita ko po. Napakabait po sa akin ng tita ko. President Jiang, nakikita mo naman, kung sino ang mabuti sa kanya, alam yan ng puso niya. Halika. Ningning, tinuruan na kita noong nakaraan. Dito. Tama, dito, ilagay mo ang pangalan mo. Naiintindihan mo ba? Opo.
walang problema ang kontrata, kaya pumirma ka na. Ipakita mo muna sa kanya kung walang problema. Bakit nagmamadali ka? Uulitin ko ang sinabi ko. Basta't payag siya, ayos lang. Pero kapag pinilit mo siya, hindi ko to kikilalanin. Ayaw kong ipakita sa inyo. Ha? Hindi naman ako titingin. Nakapirma na ako. Sa wakas ay nakapirma na rin siya. Hay nako, ang ating siningning talagang napaka... Bakit ka nag-drawing ng pagong dito? Bakit ka nag-drawing ng pagong sa taas? Tia, hindi ba cute ang pagong? Niloloko mo ako. Tigil. Jian-ning, ikaw. Dalawa sa presyo ng isa, ang suwerte mo na. Nananadya ka lang? Nitong nakaraang mga araw, habang pinapanood ko kayo, para kayong mga nakakatawang payaso. Ibig sabihin, planado mo ang lahat ng ito? Tama ka. At ano ngayon? Pasensya na, mga tiyuhin, naging abala pa kayo. Lahat ng kapangyarihang hawak ni Qian Yue dati ay kukunin ko na ulit. Jian-ning, kung hindi mapupunta sa akin, akala mo ba ay basta-basta mo na lang iyan mababawi? Kung mababawi ko o hindi. Tito Zhang, pakitulungan mo nga akong tignan. Ito, ang huling habili ni Jian Xiao. Iniwan ng kumpanya kay Jian-ning. Ang iba ay pansamantalang tagahawak lang. Tignan mong mabuti, huling habilin ito ng tatay ko, at may selyo pa ito ng gobyerno. Ito ang huling habilin ng tatay ko, at may selyo pa ito ng notaryo. Hindi maaari. Imposible ito. Baka naman peke iyan. Peke? Sa totoo lang, dapat pa nga kitang pasalamatan, Fang Yue. Nakita ko ito sa loob ng basag na frame ng larawan. Lumabas ka. Fang Yue, lumayas ka. Hinding-hindi ko inakala na bukod sa pagkawala ng aking mga magulang at sa nangyari sa anak ko, ay gagawin niyo pang patahimikin ako habang buhay. Ano? Jian-ning, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre. Liu Qingqing, alam mo rin ito? Siyempre, alam ko. Binibigyan mo ako ng mga regalo para lang pagtakpan ang ginagawa niyo ni Fang Yue. Anong balak mong gawin? Siyempre, panahon na para pagbayarin kayo. Bakit narito ang puntod ni Yaya? Matagal ko nang hinala na may mali sa pagkawala ni Yaya, kaya bago pa man siya mapunta sa krematorium, palihim ko na siyang kinuha. Walang laman ang krematorium na iyon. Luhod. Lumuhod ka. Jian-ning, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Ano ba ang relasyon nating dalawa? Nakalimutan mo na ba? Bitawan. Pakawalan mo na ako, hindi na ako muling magpapakita sa harap mo. Hindi magpapakita sa harap ko? Bakit? Kaya mo bang pabalikin ang mga magulang ko? At pati si Yaya, magagawa mo ba iyon? Jian-ning, hindi na may babalik ang mga wala na. Nagtatrabaho naman ako para sa kumpanya ng maraming taon. Kahit wala akong parangal, may mga pinaghirapan din naman ako, di ba? Pinaghirapan, ganoon ba? Kung ganoon ay bibigyan kita ng munting regalo. 10 taon ka na sa kumpanya, kaya bibigyan kita ng 10 sampal. Tama lang iyon, di ba? Jian-ning, pakiusap. Nagmamakaawa ako, pakawalan mo na ako. Pakakawalan kita? Eh sino naman ang magpapatawad para sa mga wala na? Jian-ning, siya na lang ang tanging kamag-anak mo. Fang Yue, huwag kang magmadali. Susunod ka na rin. Tingnan mong mabuti kung sino ang nasa ibaba. Paano mo ito nagawang gawin? Napakabata pa ni Yaya, buong araw siyang naghihintay at iniisip ang kaniyang ama, pero ano ang nangyari? Ning-ning, kumalma ka lang. President Sheng, pumunta ka na agad sa puntod ni Yaya. Fang Yue, sa rami ng taon na naging asawa mo ako, hindi ako humingi ng anumang kapalit. Ang tanging gusto ko lang ay ang kaligtasan ng pamilya ko. Kahit ang simpleng hiling na ito, hindi mo pa rin ba magagawa? Asawa ko. Huwag mo akong tawaging asawa. Nasusuka ako sa'yo. Misis ko? Patawad, nagkamali ako. Sinabi ng, huwag mo akong tawaging asawa mo. Ning-ning, nagkamali ako. Fang Yue, nawala na si Yaya sa araw bago ang kaniyang kaarawan. Masaya ka na ba? Naging pabaya ako sa kaniya. Si Yaya ang buhay ko. Kung hindi mo siya mahal, sana binitiwan mo na lang siya. Bakit mo pa siya sinaktan? Yaya, patawarin mo ang iyong ama. Fang Yue, Qian Yue, sisiguraduhin kong pagbabayarin niyo ang pagkawala ni Yaya. Ning-ning, huwag kang gumawa ng anumang ikapapahamak mo. Jian-ning,
Jianing, ang dalawang basurang ito, hindi dapat dinudumihan ang iyong kamay. Oo nga, Ningning, huwag kang gagawa ng anumang ikapapahamak mo. Ang batas ang parurusahan sa kanila. Tama kayo? Sigurado akong hindi rin gusto ni Yaya na maging ganito ako. Yaya. Itay, nagkamali po ako. Tay, Nay, Yaya, hindi ko kayang maging malupit. Hayaan ang batas na magparusa sa kanila, maging 10 taon o 20 taon man. Sa huling bahagi ng buhay nila, mamumuhay sila sa hirap at takot. Tay, Nay, Yaya, maayos ako. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Magandang araw po, President Gian. Maupo kayo. Para sa pagpupulong ngayong araw, nais ko sanang... Samput isa na pala ng gabi. Ching-ching, sabay tayong mag-dinner mamaya? Sandali, di ba sabi mo hindi ka libre mamayang gabi? Siyempre, libre ako. Ikaw ang hindi. Sige na, umalis ka na. Punta na. Ngayon ka lang natapos sa trabaho? Wala akong magagawa. Kahit na nakapagtapos ako ng kursong finance, matagal din akong nawala sa kumpanya. Maraming mga bagay na kailangan ko uling pag-aralan. Sa buong gusali, opisina mo lang ang tanging may ilaw. Ang ibig kong sabihin, binabantayan talaga kita. Siyang yan. Ako. May pagkakataon ba na maaya kitang mag-dinner? Ang eksenang ito ay maraming beses ko nang napanaginipan, sa wakas ay natupad na rin ngayon. Ito ang pangalawang beses na nakatanggap ako ng bulaklak sa loob ng 5 taon. Baka hindi ka maniwala, pero noong unang beses, noong nawala si Yaya, at nagduda akong nanunoloko si Fang Yue. Sa kalsada ko lang iyon natanggap. Sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Siyempre, sigurado ako. Hay, hindi ko rin alam kung ang mga bulaklak na ipinadala ko sa loob ng 3 buwan ay hindi ba sapat para mapansin mo, kaya hindi mo man lang maalala. Kung sasabihin kong makalimutin ako, maniniwala ka ba? Naniniwala ako. Nga pala, may alam akong paraan para mas bumuti ang memorya mo. Anong paraan? Pag-usapan natin habang naglalakad. Sige. Doon sa banda ng West Street ay may nagbukas na isang napakasarap na munting kainan at sikat ang negosyo nila. Totoo ba iyan? Totoo. Talaga? Oo, talaga. Kung ganoon, pakitawakan mo ang mga ito.